Tang-inang buhay 'to. Tangina Tangin. saan ako dadalhin ng ano, sorry, 500, 500, kasi 500 daw yung Noche Buena ka na, boy. puting putak ina yan, eh, malapit na Makapal. magpasko, eh. Sa grocery ba yan at Pinapa-implement makabili at kasi mapilahan? yan, eh. Eh, parang ano, eh. So, sige, before natin ano, simulan na natin 'to. Welcome sa pinaka-controversial na podcast dito sa Pilipinas at soon number one sa buong universe. Ito ang Bakit 'To? Podcast. So, ayan, pasensya na kung yun agad yung ano, entrance ko. Tangin. So, before natin Tatawa ako eh. partner simulan, mag-ano muna ako, disclaimer muna ako ha. So, Wala disclaimer na, lang sa mga disclaimer. Putang ina nyo! So, ayan, disclaimer lang, itong mga sasabihin natin is published na sa, ano, sa news and sa mga social media last month pa. So, ayan, malapit naman na ano, magpasko, putang pinahira, dinagdagan pa sa iisipin tong hayop na, ano, implementasyon, eh. Ang gago, eh. So, ayan. So, ang topic natin ngayon, bakit sabi ng DTI last month, na sapat na ang 500 pesos pang Noche Buena sa apat na member ng pamilya. So, ayan, On what year? nakakabus no? Itatanong ko muna sa kanila pabalik on what year. Oh, mukhang 90s pa yan eh. Kung 90s, oo. Yan Madami naman ka ang na mga mabibili komento dyan dyan. sa gutom, parang yung grande na nga yung worth 500 pesos na ano eh, na sobrang Oo. dami yan. Sobrang dami niyan kung Oo. ano, kung Nung panahon ng iisipin mo. 90s, nung bata ako, Oo, madami yan. pero On ya, ngayon, baka naman kasi sinabi niya, hindi mo patapusin. Nung panahon ng 1990s, yun ang ang budget sa hirap ano. nga ni last month, nagpumunta pa siya dun sa ano, sa mga grocery, nagtuturo ng mga ano, ng discount, Mm. nag-trending sila eh. Hindi pa Mm. nga tayo tapos sa flood control, ngayon food control naman. O, taragis yan. Dinadivert talaga nila yung ano eh, sitwasyon eh, kung tutuusin lang ha. Doon lang tayo sa totoo, dinadivert lang nila para iba yung pag-usapan, makalimutan ng Pilipino. Mga gunggong eh. Ano yan, Eh, kung tutuusin yan, nung sila kasi, di naman kasi nila nararanasan nung totoong nararanasan ng hirap ng buhay, nung mga Mm, nagsasabi niya mga yan. Kaya, oo nga eh. syempre, sila, kung magbabase lang naman sila, syempre, ang ibabase lang nila, kung ano yung nakita nila na, ano, na produkto na mga generic pa, hindi pa branded. Siguro kasya yun, pero Mm. wala pang ham doon. Ano, Mm. malabot pa sa, ano, sa itim ng pusit na kasama na ham doon sa 500 na budget. Siguro Ayun. kasama na yun nung, ano, nung isang pack ng spaghetti, tapos Mm. isang box na mumurahin na Ano chicken. ba yung, sorry to Oh, interrupt you partner ah. Ano oh. ba yung mabibigay mong ano, may bibigay mong insight about yan? Yun na nga eh, nasimulan ko na nga Mm. eh. Ah. Anong panahon, 'di ba? Kagaya nga yung Mm. sinabi ko kanina, anong panahon? Kasi kung sa panahon ngayon, malabong malabo 'yan talaga. Kasi nga ano eh, napagdaanan nga natin ng inflation ano eh, bago magpalit ng pangulo ng bansa, 'di ba? Kung Oo. matatandaan mo. Oh. So Mas lalo malamang sa malamang tumataas mahal eh. na. Mahal na ang ano, Mm. mga bilihin. Kahit nga Nangungurakot pa sila, kahit nga di ba? 1,000 eh. Kahit 1,000, malabo yan. Siguro Mm. nagkamali lang siya, kulang siya ng isang zero, 5,000. Maniniwala na ako. Mm. Seryoso. Kasi, Depende. kasi sila, kung ibabase talaga nila na 500 ang budget, kaya naman, pero sa mga generic na, kagaya sa spaghetti pa, cheese Mm. na, ano, na isang box na hindi pa Eden ang tatak, mumurahin. Mm. Tapos, nung tinitingi pa na hotdog, ganun, nung hindi pa yung Mm. nakabalot, oh, Mga tapos, half lang ata yun, oo. partner. Tapos Eh, fruit magkano ng cocktail, kilo ng... tapos condensed milk na hindi ba ano, wala pang tatak, o possible. Mm. Tapos solo mo lang, hindi siya family for four. Solo mo lang, Mm. wala pang ham Oo. doon. So, nakakainis yung... Kasi ang siguro binase kasi nila sa pinaka lowest price point eh. Magpakatotoo na naman tayo kasi ang market price sa mga binibili natin produkto sa palengke, sa grocery, nagbabago o ano niya, nagkakaroon ng adjustment niya from time to time eh. Lalo ngayon, Mm. peak season ngayon, December. Siyempre magtataas yan kasi demand eh. Due to ano eh, 'di ba, supply and demand. O kung mataas ang demand, magtataas ang presyo.
Kung hindi mataas ang demand, yung supply ang magtataas, magmumura ang presyo. Basic economics lang yan eh. 'Di ba? Correct. So, Kung nakakainis. 500 yan, sabihin natin, sige, paglaban nila 500, 90s, panahon ng bata pa ako. Yun, malaki na mabibili Mm. niyan. Kasi dati nga, ang naabutan ko, sa 1,000, makakapuno ka na ng shopping cart. Ngayon, hindi eh. Kahit nga basket sa grocery, di ka makakapuno ng 1,000. Basic na Makakapuno lang ka, yan. makakapuno ka, ano, 5,000 sa shopping cart, sa murang Mm. groceryhan pa. Oh, Mm. diba? Alam sa Dali, Mm. ganun. Oh, makakapuno ka noon. Mm. Kung tutusin nga, parang 10K nga lang, manipis na nga lang pag mamimili ka eh. Sa totoo lang. Sa totoo lang, Oo. partner. Parang Oo. ano, Kaya nga. parang nung budget mo, kung grocery mo 5,000, ano hindi Mm. yung, aabot ang isang buwan yun. 2 linggo lang yun. Kaya, too good to be true talaga nung sinabi nung, nung secretary nandito eh. Parang kulang sa batok yun eh. Kailangan nata ng batukan yun eh. Gamit paddle. Hindi kamay paddle Nung paddle sa prat, ihampas mo sa Ewan ko ba. batok. Malay mo, para magising siya sa katotohanan, ganun. Baka akala niya kasi, nasa panahon pa lang early 2000 eh. Kaya nagsasabi siya ng ganyan eh. Ewan ko mga ba dyan. Mga unggoy eh. Ikaw ba, partner, may ka ba, insights ka ba or komento patungkol sa kalokohan na topic natin ngayon? So, ayan, salamat partner. So, pag-uusapan natin kung bakit paulit-ulit sinasabi ng DTI na kaya raw sa halagang 500 na Noche Buena at kung bakit hindi naniniwala ang karamihan ng Pilipino na pwede ring himayin kung practical ba talaga ito, marketing lang ba, or disconnect sa realidad ng masa. Which is yun nga, yung sa mga kalokohan nilang ginagawa sa gobyerno. So, meron ako ditong um, dalawa. So, unang-una dyan, bakit ba nila nasabing 500 is enough for our Noche Buena? Gumagamit kasi ang DTI ng Noche Buena basket, usually limited items. Ham, spaghetti, or queso de bola, minsan tigi-isang mura, only brands lang, yung katulad sinabi mo. Nagbibigay sila ng suggested combination na minsan hindi realistic sa totoong hapagkainan ng pamilya. Objective daw nila is ipakita na may budget option, hindi naman daw kailangan mag-luxury. So, pwede nating i-discuss totoo ba 'to na sa ngayong taon 2025. Para kanino ba ang 500 budget? Small family, malaking pamilya, and then marketing move ba ito para magmukhang masyadong mataas ang inflation? So, pangalawa, reality check kung totoo ba. Mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi naniniwala. Unang-una dyan, mataas ang presyo ng mga bilihin. Like for example, ham, pasta, sauce, keso, and mga soft drinks. Mas malaki ang pamilya kaysa sa ideal sample basket na sinasabi nila. Cultural expectation sa Pasko. Gusto ng kumbaga kung sa atin kasi mga Pilipino, gusto natin bongga kahit simple. So syempre mahirap na nga ng buhay, minsan na lang nga nating um, maghanda sa isang buong taon. Magsasuggest pa sila ng kalokohan, 'di ba? So yung panghuli is loyalty. Hindi lahat papayag sa pinakamurang brand. Syempre ako kasi nagluluto ko eh. Pag nagluluto kasi talaga ako, hindi ko tinitipid yung kakain. Gusto ko talaga talagang kung Lalo kailangan, kung pamilya mo, di ba? mm, kung gusto ko talagang masarap, talagang branded yung bibilin ko. Tsaka hindi pwedeng ma-miss yung mga ingredients na aanuhin mo, Baka titipirin mo akala yung customer pagkain. sa karinderya ang Mm. kakain. So, ayun, wag natin, at sige, bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Okay, bigyan natin. Siguro binabanggit nila yan dun sa mga taong hindi talaga abot kaya na magpasko. So, yung 500 na yan, siguro, sa simple, simple spaghetti, kalahating kilo, okay? Hindi nga abot ng 1 kilo yan. Pero may Hindi, nabibili naman kasi ng yung isang nung nakapack. kilo. Oo, nung Oo, so nakapack. given, palagay na natin 320 yun. So, bibili ka ng tig isang daan na
na giniling. Eh, sibuyas pati bawang ang mamahal na ngayon kasi kinukurakot nila. Mm. Yun, alam na natin yun. So, yun lang ang malalagay mo. Eh, syempre, ang Pilipino, pag naghahanda yan, lalong-lalo na sa Pasko, kailangan yan. May mga Grande pa yan. hamonado. Oo. Mahirap ka man o hindi, ginagawa Iconic ng na mga nung hamon eh. Pilipino yan eh. Ginagawa ng, ano yan, bibili ka kahit ano, Saka queso de Goldilocks bola. balls. Queso de Oh, bola. queso de bola. Tapos syempre mag-aano ka pa diyan, mag-iihaw ka pa. Kahit naman mahirap eh. Syempre ano, yun na lang yung way to maramdaman mo yung buong taong mong paghihirap, 'di ba? Na maghanda ka sa ano, sa mga simpleng event like for example yung Christmas, atong darating na Christmas and then also New Year. Syempre, hindi mo naman masisisi ang Pilipino kung gumastos ng bongga yan sa paano kasi kakainin naman nila yan eh. 'Di ba? Hindi Mm. naman nila pagsusugal yan eh. Mga tanga eh. 'Di ba? Imaginein mo, hindi naman nila pangsusugal yan. Ipangkapakain nila sa mga anak nila yan, sa sarili nila yan, just to celebrate yung araw ng Kapaskuhan. Pero imagine mo yung nagsasabi nun, ha, na, uy, ganito, 500 pesos lang per budget. Pinagdidikdikan niya pa. Tingnan mo naman yung, ano nun, yung, ano niya, yung katayuan niya sa buhay. Imagine mo, isipin mo na lang, wala namang, ano eh, empleyado ng gobyerno na katulad natin na mahihirap eh. Na Mm. araw-araw sumasakay ng MRT, jeep, sumasabit sa bus. Di ba? Hindi naman nila naranasan yun kasi may mga luxury cars sila eh. Kumbaga pang inis lang nila yun eh para ano, para sa akin ha, pang inis lang nila yun para matabunan yung mga isyung pinaggagawa nila sa gobyerno eh. 'Di ba? Isipin mo na lang yun, pagkakait mo pa sa mga Pilipino na kahit papaano mag-enjoy. Maranasan man lang nila mag-enjoy. Ginagago nyo na nga eh. Tapos yan gagaguhin nyo pa rin. 'Di ba? Mga tanga eh. Mga tanga eh. Ewan ko ba kung saan nila ano yun, saan nila hinuhugot yun. Gusto lang maging hype, pero nakakainis. Nakaka-BS talaga. Kung totoo, sa totoo lang, ha? Sarap sampalin eh. Eh sila naman kasi hindi naman sila nakakaranas ng ganun eh. Kaya Oo. na lang sila magsabi. Marami nga nag-challenge sa kanila, no? O sige, Hmm. bibigyan, yung Pilipino na talaga, yung mga middle class and then also yung mga nasa Kahit laylayan. ka Sila ano na eh, kahit ka dati. mga middle class, kahit sabihin mo Mm, na ano, kasi medyo umaaray na rin kasi iba talaga ang ano, ang stability ng economy natin rin kasi. Tapos sinabayan pa ng inflation nung mga nakaraan bago napalitan ng pangulo, di ba? So ayan ang laki ng epekto kaya nung 5 mm. na yan talaga is parang barya na lang, parang 100 na lang nung 500 ngayon. Yun ang Kasi napapansin ko. kung, Tapos sa 1,000, parang 500, yun na yung nagiging 500 ngayon kasi sa mm, taas ng inflation yung nakaraan. Tapos mga ano gobyerno pa natin, alam mo naman, 'di ba? Napakagahaman sa pera. Bumubulsa-bulsa, trilyon na nga binubulsa eh. Kaya lalong babaksak ang economy niyan o hindi magi-stabilize yung economy natin yan. Tapos ganyan pa yung ano nila, pambawi nila, which is hindi naman realistic. Dapat ano, makatotohanan sila eh. Okay lang naman kung sabihin nila na ang budget ngayon dapat sa ano sa Noche Buena 5,000 na ganun, 'di ba? O doon maniniwala pa ako. Pero yung 500, nakakaloko 'yan eh. Kahit sabihin mo yung mga ano, mga mga empleyado na binibigyan ng ano ng grocery basket tuwing ano, hindi sapat 'yun eh para sa akin ah. Siyempre bibili pa ano pa yun. yung medyo Bibili pa yun sila. oo, saka kung meron man sila na natatanggap na basket from the company, yung mga ano natin, mga listener at viewers. Pinapamigay lang din sa kamag-anak. Oo, Pangdagdag. kung hindi naman ano, gagamitin nga nila sa medya ano sa Noche Buena, paano yung medianoche nila, 'di ba? Kung wala silang budget, Mm, o kaya yun ang gagamitin nila sa medianoche pagsalubong ng bagong taon nung mm, Christmas basket ay isasalubong nila, 'di ba? mm. Tsaka ano, para sa akin partner, ano eh, insulto to sa sa ating mga Pilipino na Lalo sa mga pinapamukha ano, eh. sa mga low class na mamamayang Pilipino or mga ano, mga ano sa hirap, 'di ba? Mm.
Kasi nakakainsulto na ano, nakakainsulto sa atin na ganun yung gagawin nila. Nang Pagkakasyahin mo sa bullshit mo. apat na miyembro sa isang pamilya. Hindi, gawin na lang. Maniniwala ko kung solo ko mag-ano, no, Noche Buena, pwede pa, di ba? Sobra pa yon. Oo, Sobra pa yon. Kasi kung kung magsusolo sa ka, akin kung sa akin partner kung usapan ng ganyan, gagastos talaga ako ng 3 to 4 to 5,000 dyan para mm, ihanda ko man lang sa family ko, maranasan man lang nila na makakain ng masarap. Kasi kung ganyan lang naman din, nangiinis lang, iniinsulto lang nila na putang na hindi kayo makakaalis sa kahirapan. Kami dito magpapaypay kami oo, ng libo-libo dito, bilyon-milyon, trilyon-trilyon dito. Hindi kayo kupal-kupal makakaano eh. sa amin. Which is nakakabuwisit yung mga pinaggagawa ng mga tarantadong putang is yan. Ito yung gusto mo nabubuwisit ako. Yung gustong-gusto mo, kaya nanahimik ka dyan eh. Yung nabubuwisit ako eh. Kaya yun, sobrang naiinsulto ako kasi tangina na naman yan, hirap-hirap na ng buhay. Hindi na lang sabihin na, o Oo, sige, o mas maintindihan pa to partner yung ganito. Guys, since mahirap yung buhay ngayon, wag na lang siguro masyadong magarbo sa paghahanda. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyong garbohan yung paghahanda nyo sa mga holidays ngayon. oo, Basta, wag niyong kakalimutan magtabi ng pang-emergency niyo ha. Kasi syempre, hindi natin alam ang buhay. Sa hirap ng buhay. Na, papalakpak pa ako. mm. Pero ibang nangyayari, papalakpakan ko yung utak eh. Tangina Pasalubong, eh. no? Parang pompiang, no? Oo. Sarap palakpakan ng ulo eh. Mas, alam mo yung ini-encourage, mas gusto ko pa yung ini-encourage tayo na, oy, ano Magtabi-tabi kayo, tayo. ganon. Kasi sa Mm, hirap ng maging buhay. wais, ganun, maging wais tayo. Kung kaya naman na saktuhan lang, okay na yun. Pero kung gusto niya talaga yung grande, kayo na bahala doon. Basta importante, pinapaalala lang namin na laging magtitipid. At laging titignan yung future para at least mag-emergency man kayo, meron kayo. So, takin na pag kung ganun palakpak eh. Mm. Katangahan yung sinabi. Yan O na kaya yun, sobra kong expect niya na nainis. pwede nung pinakamura mong magagastos sa Noche Buena is possible Oh, 500 pero may itataas pa kasi depende pa sa oh. merkado. Yung Mm, medyo okay lang ako ano eh. Hindi ako magbibigay ng komento na mm, negatibo diyan. mm. Tapos sinabi mo 500 kasi sa apat na pamilya, hindi Gago ka ba ba? sira? Di ba? O hindi ka ba naman Gago sira? ka. Palibasa kasi di nila nararanasan ng ganun eh. Oh, Baka pag nag-grocery yan, mahina pa 20,000 ginagastos niyan eh. payat pa Grocery yun. lang. Di ba? Payat pa yun. Oo, Tsaka manipis pa yun. Manipis pa yun. hindi yan sila nakakaranas ng mamalengke. Ang inuutusan nila yung mga kasambahay nila. Mm. Di ba? Ano yan, kung mamamalengke yan, bihira pa pag day off pa nung ano, Mm, katulong. Di ba? mm. Baka hindi Ay, pa nga naku. marunong tumawad dyan sa palengke eh. Oo. Yan eh. Kaya ang daming mga Pilipinong challenge sa kanila eh. Mga tanga. Ano nyo. So, ayan. Dito na tayo sa next portion natin, partner. Buisit na ako eh. Tangin na eh. Dito tayo sa positibo. Pero buisit pa rin ako. Kung simple lang at bare minimum ang handa, pwede talagang kasya ang 500 sa isa lang ha. Tangina. Pangalawa, nagkakaroon ng awareness na hindi kailangan mahal para maging masaya ang Pasko. Pang-apat is nare-remind ang mga tao na pwedeng maganda ng praktikal at hindi maluho. Pang-apat is pwedeng encourage sa mga low-income families na hindi sila nag-iisa. So, ayun, yung mga binanggit ko dito sa mga positibo na to, ito yun lang yung sinabi ko kanina, di ba? Mm. Na ini-encourage nila yung tao na magtipid, wag masyadong magarbo. So, mas maintindihan pa ng Pilipino yun, di ba? Pero yung mga sinabi ng mga 500 Sorry ko. solo, kung solo mo, okay lang eh, di ba? Oo, okay na sa akin yan. Marami na yan, partner. 500 ano, Sobra isang na yan. pamilya. Hindi, pang solo. Pero pag isang pamilya, paano kung sa pamilya nyo, almost 10 kayo? O Tayo yun na nga. yun. Ano na lang, paper plate.
Ang inano lang naman niya kasi 'di ba sa pamilya na apat. So kung Mm. kayo sa pamilya, o di plus 500 kayo ulit, gano'n. Parang Mm. gano'n yung ano, aspirations Tama nung eh. sinabi nung secretary na yun, na tanga-tanga, eh. Ikaw ba partner, ano bang may dadagdag mong Ano ba positibong positibo? ano? Kung sa Oo. positibo naman, siyempre i-ge-generalize ko 'to, sa mga listener at viewers natin, Ang positibong nakikita ko dito is nagbibigay sila ng pag-asa sa low income families. Sorry, medyo natatawa ako. Mm. Kasi, on the positive side kasi pinapakita ng kahit maliit ang budget may paraan pa rin para makapaganda. Mm. Tapos pangalawa is, nire-remind nila nung publiko na, maging praktikal. So puwede Yes. palang gumawa ng handa gamit ang mura at simple pero sapat na rin ang ingredients. And then pangatlo Mm. is, on the brighter side nagkakaroon ng price monitoring. So kapag Mm. sinabing 500 ang target ng basket, mas nagiging aware ang consumer sa presyo at sa mga napipilian nilang batayan ng DTI ng mga Mm. retailers. And then pang-apat Mm. is nagiging alternative guide sa pamimili. Mm. Maraming nagiging conscious sa pagpipili ng mas budget picks kaysa sa branded lahat. Pero ako kung sa sarili ko, mas maging realistic kayo kung sa price guide ng ano, ng mga presyong bilihan natin. Wag niyo gayahin nung 500, putek kasya na ano, isang pamilya, Noche Buena. Kalokohan yun, Mm. wala pang ham dun. Siguro kakasya yung Mm. 500, wala pang ham yun, tapos pang solo mo lang. Mm. Correct, correct. So, ano pa partner, may dadagdag ka pa ba sa Ayun, positibo? ayun ang mga nakikita kong, Mm. positibong epekto Mhm. patungkol dun sa topic natin ngayon. Mhm. So, dito naman tayo partner sa negatibo. So, meron ako ditong 5 kategorya. Unang-una dyan is disconnected sa realidad. Parang hindi alam yung totoong presyo sa palengke. Engot. Pangalawa, nagmumukhang maganda, kumbaga pinapaganda lang nila yung data nila sa inflation at economy. Engot uli. Pangatlo, insensitive daw sa sitwasyon ng mahirap. Pang-apat, nakaka-trigger ng frustration kasi Pasko pa naman, panahon dapat na nagsasaya tayo. Pang-lima, nagresulta ng trust issue sa gobyerno kapag unrealistic ang mga pahayag nila. Kaya, ina nyo, mga engot. So, ikaw ba partner, ano yung negative side na ma-share mo sa atin? Halos lahat kasi nasabi mo na, kung ano yung nung negatibong epekto mo, yun rin yung nasa isip ko. Pero Mm. siyempre may idadagdag ako dun sa ano, dun sa kakaroon ng disconnect sa tunay na gastos ng pamilya is, Mm. siyempre, kaya nga may market price, eh. So kung market price, real time nababago 'yan. Mm. Natataas, nabababa ng presyo, depende sa supply at demand. Kagaya ng sinabi ko Mm. kanina, basic economic again, dun ang babaksak sa basic. Oh, kung Mm. paano kung halimbawa, peak season ngayon. Halimbawa ano, kagaya ngayon, itong ano, araw natin ngayon, December 20. Oh, siyempre tayo mamimili tayo ng mga, ano natin 'di ba, panghanda natin sa Pasko. So peak season Mm. ngayon, 'di magtataas 'yan, malamang sa malamang magtataas 'yan. Oo, Kaya siyempre. nung liman Sasabay yan eh. kaya nung 500 na 'yan, babay na 'yan, pang milk tea mo na lang Mm. 'yan, 'di ba? Pang Mm. Starbucks mo na lang 'yan. So Mm. siyempre, technically speaking, hindi sapat nung basic item sa pangkaraniwan sa Noche Buena at mas magastos sa Mm. pamilya kung kumpleto ang handa. And then, Yes. may idadagdag rin ako dun sa distress ng ahensya. Siyempre kapag lumalabas na hindi tugma ang press release sa actual experience sa tao, nababawasan din Mm. ang tiwala sa gobyerno. Mm. And Correct, then, correct. idadagdag ko rin dun sa pinapamukha nilang maliit yung problema sa inflation ay kapag sinabi kasing 500 ay sapat, kung gano'n ikokondisyon nila yun sa tao, parang minamaliit ng taas ang presyo na ramdam ng ordinaryong mamimili. So, parang Mm. technically speaking, may halong propaganda kasi nung ano, nung isiniwalat nila, para gawin tangang mga tao, eh. Pero kung ano, kung nag-iisip ka at sanay ka sa pamili ng mga ano mo, pangangailangan mo araw-araw, kung ikaw tagapamalengke, is tatawanan mo talaga nung sinabi ng DTI secretary, 'di ba? Kaya, Saka pang eh, ano, ang idadagdag ko lang siguro dito na negatibong epekto dito is nagiging pressure 'to sa low income families. So siyempre may pakiramdam na dapat kayanin mo sa gano'ng budget.
kahit sa realidad ay kulang talaga ang pera at mas mataas ang presyo. Mm. Correct, correct, correct. So, may dadagdag ka ba, partner? Wala na. Okay. So, ayun, ano bang payong may bibigyan natin sa mga followers and listeners natin? So, meron akong lima dito. Mag-budget ayon sa kakayahan, hindi sa sample basket na sinasabi ng DTI. Pangalawa, i-prioritize ang essentials, hindi kailangan kumpleto lahat. Pangatlo, maghanap ng alternative, halimbawa chicken ham instead of pork ham, homemade spaghetti sauce. So, ayan. Pang-apat, wag magpa-pressure sa social media na nagpo-post ng bonggang handaan. Panglima, focus on the experience, not the food. Kwentuhan, laro, banding ang dapat ginagawa. Ikaw ba, partner, anong payong mabibigay? Meron ako apat na aral na makukuha natin dito patungkol sa topic natin ngayon. Unang-una is, ang tunay na Noche Buena ay hindi nasusukat sa presyo. So, bakit ko nasabi? So, kahit simple lang ang handa, ang mahalaga ay pagsasama at pagbabahagi. And then pangalawa is, kailangan na matuto na mapili at wise sa pag-budget. So, mas madali kapag may listahan, may comparison at practical choices. And then pangatlo naman is dapat responsible ang gobyerno at maging realistic at transparent. So, hindi sapat nung magbigay ng ideal prices, dapat may nakabase sa actual market conditions at tunay na gut feeling ng mamimili. And then, nung pang-apat is bilang mamimili, dapat maging informed. So, syempre, price monitoring comparison at pagmaalam ng budget-friendly option ay mahalaga lalo kung sa panahon ng taas presyo. So, siyempre, anong buod ng aral natin ngayon? So, hindi kailangan na mamamahalin ang handa para maging masaya ang Pasko. Basta kumpleto ang handa ay sapat na. Yun ang para sa akin. So, okay ka na, partner? Mm. So, before tayo mag-mamba out, kasi busit na ako, um, before ka mag-mamba out, don't forget to follow our social media platforms. Unang-una dyan sa Facebook. I-like and follow nyo na kami. And then sa YouTube, don't forget to click the notification bell and set all. Subscribe and like. And please follow us sa Instagram and sa Spotify. Lahat ng mga gagawin nyo nito, mga followers and listeners natin is makakatulong sa amin na mga content creator na mga pag-create ng mga kabuluhan na topics dito sa podcast natin. So, ayun lang. Ikaw ba, partner? May dadagdag ka pa ba? Parte may, unti ako katanungan para Oh, sa'yo. go. So, ang, since na sinabi na 500 nung budget para makabuo ka ng Noche Buena, anong pinakamaganda mong ihanda para sa Noche Buena sa ang budget mo ay 500 na So, mapapabusog mo nung apat na miyembro na pamilya kasama ka na doon? ano to? May joke o May halong joke. Sige, sige. Sige, okay lang kahit may halong joke. siguro yung lumpia, yung tigpipiso. Sige. Tapos bityong manok, na tigpipiso. Oh, yan. Utalgis kayo. Pero kung tutusin ng ₱500, ano lang yan talaga eh. 1 kilong spaghetti lang talaga yan. Mm, Yan lang talaga mailuluto niyan. Sa pansit kasi, mahirap yan eh. Mahirap ibuo ng pansit yan dahil syempre, mahal ngayon yung mga gulay. 'Di ba? Pasta okay lang naman yung pasang gagamitin. Pero, 'di ba? Ang hirap mm, naman nun na kulang-kulang yung mga ihahanda natin sa hapagkainan natin na once in a year lang naman natin hinahanda to. So, para sa akin, 1 kilong ano lang yan, 1 kilong spaghetti na hindi full pack. mm, So, basta yun, may handa. Yun lang kasi yung parang tinutuon na mensahe ng DTI sa atin na mm. kahit papaano merong handa. So, ayun lang yung maibibigay ko. Ako, inasal na tigpipiso, nung bangos na tigpipiso, Di toyo, ba? champurado, pandesal na 4 na peraso, tapos nung lechon na tinapay.
Ayun. Ayun. Isipin mo nga, hindi nga makakabili ng ano yan eh, ng isang case ng Red Horse eh. Yeah, sa totoo lang. Ano lang, Kung magkano na eh. parang isang ano lang, long neck lang na Alfonso, ganun. Oo, Wala pang chaser. masunog. May So, chaser mo ayun lang. tubig yun. Chaser mo tubig, yellow, ganun. So, ayun. So, before tayo mag-end, magbibigay mo lang ako ng katanungan para sa mga listeners and followers natin. Ang tanong, ano ang pinaka-practical na handa na nagawa mo at magkano ang nagastos mo? So, ayun lang yung maibibigay natin. So, yep. Thank you sa ano sa mga nakikinig natin diyan sa Spotify, sa YouTube, Facebook. Yan. Maraming salamat at malapit na magpasko. Gawin na natin yung Oh, papa 500 na bundle. bibili na ako ng Chibena. Ay, ano So, eh, no, Chibena okay. challenge to dapat eh. So, yan. Mamba out. Bye-bye. Tangin nyo.